every time na makakapagbenta kami ng property is meron kami makukuha 3% commission. Nung sinubukan po namin silang kausapin, ilang beses po siyang pumunta doon sa opisina pero lagi lang siyang pinapangakuan, di ba tita? Opo. Pinuntahan ko po, binigyan lang po ako ng contact number na kung saan doon ko daw po i-claim. Pag tinatawagan naman po, hindi naman po sumasagot. Na nalaman namin na hindi lang po pala kami yung merong ganitong klaseng kaso. Tansya ninyo gaano kayo kadami na naloko nitong umano'y New San Jose Builder? Lagpas po kami 10, sir. Kapag magre-resign kami para kunin yung commission niya, sinasabi na bago mo makuha yung commission mo, kailangan mo magbenta ng isa pang unit. Ito nga na-close namin, hindi pa nabibigay yung Commission, commission. tapos pinabibenta pagbebenta kayo kami ulit para ng lang daw bago. po ma-release. Opo. Pinaghirapan ng mga agent ito eh. Abe, isa po yung panlilinlang, panluloko at talaga naman pong pagpapanggap ng kanilang kapangyarihan. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Gusto ko muna malaman, meron ba kayong kaukulan na kontrata dito sa tinatawag na kumpanya na ito na developer na kung saan meron pong din nakasaad na may commission kayo makukuha? Yes po, sir. May mga pinirmahan po kami yung kontrata. May mga notarized na kontrata rin po kami tungkol dun sa bagay na yon na every time na makakapagbenta kami ng property is meron kami makukuha 3% commission. Yung deal proceeded as planned, may mga nakuha kayo, may mga na-turn over kayo sa kanila. Sinubukan nyo ba kausapin itong New San Jose Builders regarding dun sa concern ninyo? Yes po, sir. Nung sinubukan po namin silang kausapin, katulad po ni Tita Bel, ilang beses po siyang pumunta doon sa opisina pero lagi lang siyang pinapangakuan, di ba tita? Opo. Opo. Tapos ako naman po, nung pinuntahan ko po, binigyan lang po ako ng contact number na kung saan doon ko daw po i-claim. Pag tinatawagan naman po, hindi naman po sumasagot. Na nalaman namin na hindi lang po pala kami yung merong ganitong klaseng kaso. Okay. Nung nalaman namin na marami, nakabuo po kami ng GC na kung saan nagkapag-decide po kami na mag-file na lang ng kaso laban doon sa New San Jose po. Kaya kayo nagdesidido na pumunta ng NLRC at PAO. Ano Apo. naman ang sinabi nitong dalawang ahensya? Base po dun sa nakita po ng PAO na nakalagay dun sa ID namin na no employee-employer relationship. So sinabi po ng NLRC na labas daw po ito dun sa jurisdiction nila. So in-advise na rin po ng attorney namin mula sa PAO office po na i-withdraw na lang yung kaso at magsampa na lang kami ng individual na cases. Opo, sir. Kung kayo ay ahente, edi ano pala yung relasyon ninyo sa kumpanya kung hindi naman kayo employee-employer relationship? Medyo nakakapagtaka lang yun. So, ibig sabihin, marami pa mga ahente dyan na kung saan ganong klaseng ID ang ini-issue nila. Opo, sir. Lahat po kami, Okay, sir. matanong ko lang, umalis na ba kayo bilang ahente after nyo mag-close? Ano bang naging usapan doon? Gusto na naming umalis, sir, kasi gusto namin kunin yung commission namin. Ngayon, kapag magre-resign kami para kunin yung, for example, kay Tita Bel po, kinukuha niya yung commission niya, sinasabi na bago mo makuha yung commission mo, kailangan mo magbenta ng isa pang unit. One ganun. sale policy po ang one sale tawag nila policy. doon. Babalik kami without allowance, tapos po magbebenta kami. Parang napaisip po kami na ito nga na-close namin, hindi pa nabibigay yung Commission, commission. tapos pinabebenta kayo kami ulit para ng lang daw bago. po ma-release. Opo. Ang ina-expect ko po na commission ko po nasa 400 plus K. Tapos in-offer lang po ako 50,000 lang po ang binibigay. Wala pa po sa butal. Sa akin naman po, ang in-expect ko po is 140 to 150,000. Tapos ang in-offer lang po sa akin, 30K. So, ang nangyari ay pinaghirapan ninyo tapos ibibigay parang halos barya kumpara doon sa dapat nyo matatanggap. Matanong ko lang, ano ba yung naging basis ninyo para doon sa computation para makuha yung 400,000 tsaka yung 140,000? Yes po. Yung sa akin po, sa tuwing nakakabenta po, may 3% po talaga ng komisyon. Tapos meron po kami tinatawag na milestone na every time na naguhulog si client, pag may na-reach siyang certain milestone, may release namin na 30%, another 30%, tapos yung last tranche po is for 40%. Okay, number 4, mobilization allowance and sales commission. The project representative shall receive a mobilization allowance as determined based on the existing policy on sales allowance subject to the payment of withholding tax. So, general, wala siya nakalagay na specific na kung magkano or like percent? Noong training namin, sir, doon po pinaliwanag yung commission breakdowns namin, sir. So, Okay, kasi ang concern ko lang dito is sa kontrata, hindi mismo nakalagay kung anong breakdown or percentages. For example, yung sinasabi ninyo milestone, yung tinatawag ninyo na 3% na umani commission. Dapat kasi usually nakasaad din sa kontrata na 3% of whatever sale it is, dapat may pupunta sana sa inyo. Opo. Separate, sir. Separate? Meron Anong po. separate na binabanggit? Bali, meron silang
sa isang coupon bond at pinrint nila yung first tranche po 30%, second tranche 30%, tapos yung last na tranche po, third tranche 40% po. Ang makukuha ninyo? Opo. Yes po. Alam po ninyo, itong ganitong uri ng suliranin, matagal na pong nangyayari sa mga ahente dahil marami po ang mga subdivision owners, subdivision developers na kumukontrata po sa mga magbebenta sa kabila nung nakatupad yung kanilang kinkontratang magbebenta, mga ahente. Hindi po nila na ibibigay yung kanilang pinag-usapan na komisyon, pinag-usapan na reward or award or whatever. Masalimuot po siya kasi itong mga companies na ganito, natuto na sila. Kaya ang ginagawa po nila, naglalagay sila ng written civil contract. Sabihin, may kontratang civil, pinagkasunduan nila yung mga ibibigay nila. Ang layunin po nila, pag hindi sila nakapagbigay, or diretsuhin na natin, ang layunin nila sa paggawa ng ganyang kontrata, para ma-delay man o hindi man nila maibigay yung mga komisyon na ipinangako nila sa kanilang mga ahente, hindi makakapagdemanda ng kasyong kriminal. Ang tingin po natin dyan, estafa yan, pangilin lang at pang-uumit nito pong kumpanya sapagkat nangako sila, may kakayanan silang magbigay ng komisyon, nakapag-deliver yung ahente, nakapagbayad yung kanilang kinausap para bumili, tapos hindi nila magampanan yung kanilang pangako. Estafa po yan. Sabi, ito po ililitaw na panlilin lang, panluloko, at nadanyos yung mga tao dahil hindi nabayaran. Pinaghirapan ng mga agent ito eh. Isa po yung panlilin lang, panluloko, at talaga naman pong pagpapanggap ng kanilang kapangyarihan. Binanggit po ninyo yung kausap ng mga tao rito. Noong pong, kailan ba, Huwebes o Biyernes, dumaan po kami doon, bagamat napakapalayo, doon sa kanilang, Las Casas de Filipinas, Acuzar. Las Casas. Ang laking proyekto. Magtataka po kayo ngayon at may naririnig tayong ganito. Pagkatapos, kinakausap na ganito na lang yung pwedeng ibigay. Tayo muna, saan napunta yung pera na tinanggap nila mula sa mga buyers nito mga ahente na kung saan dapat doon nila kukunin yung komisyon. Pang-uumit na po yan. Yung komisyon na para sa tao, ibinulsa nila. Yan po ay danyos sa panluloko. Lumapit na daw sila sa NLRC. Lack of jurisdiction daw. Gawa no employee-employee relationship na nakalagay dun sa ID pa. Parang sabi na ni NLRC na parang napa-hands off na sila dun sa binabangkit. Bakit ganun kaagad? Bakit hindi na lang muna imbestigahan or establish first kung ano ba dapat yung definition of employee and employee relationship? Because ba nakalagay lang dun sa ID, aayawan na o dapat imbestigahan muna o posible makuha yung establishing muna na talagang sila ay empleyado kasi nagtrabaho din sila. Binigyan sila ng mga allowances. So what can you say, attorney? Isa pa po yan na malaking kasalanan. Alam nila yung tinatawag na control test sa employer-employee relationship. Masyado na pong matagal yung test na yan, yung panuntunan na yan ng Korte Suprema para malaman kung meron pong ugnayang manggagawa at may-ari ng kumpanya. Ang sabi po ng control test ng Korte Suprema sa maraming kaso, if the company or the person who asks somebody else to work for them controls the manner by which they can discharge their function, promising them this and that reward with this and this kind of produce, control na po yun. Ibig sabihin may labor management relationship na siya. At tama po kayo, dapat tinignan man lang ng National Labor Relations Commission. Hindi pwedeng sasabihin lang nila na walang jurisdiction o walang kapangyarihan sapagkat nakalagay sa ID o nakalagay sa kontrata o di kaya yun ang sinasabi ng kumpanya. Kailangan pong silipin dahil yan po ay isang uri, again, ng panluloko po sa batas na nagsasabi basta't yung employer o yung tao na nagpapatrabaho may control kung ano ang gusto niya sa manggagawa, empleyado na po niya yan. Itong kulin na siya. Aside dun sa estafa, is there any other possible ways na pwede na lang umano maidaan sa korte like small claim court? Possible ba nila masingil yung amount or sabihin na natin kailangan talaga mag-file ng estafa? Ang masasabi po natin, ituloy lang natin ang ituloy ang paghaharap ng mga itong kasong kriminal upang mapag-aralan talaga ng piskalya, ng prosecutor's offices na merong panlililang, panluloko at pang-umit dyan. Pangalawa, tama po kayo, small claims court, hanggang 2 million po yung halaga na kailangang mapasa ilalim sa small claims court. Yeah. Na ibig sabihin, lalo na kung ito 400,000 lang naman, 50,000 lang, mababa sa million, po pwede na po yan, sandaling-sandali lamang po yan
ilang bistahan yan at wala na pong kailangang abogado dyan, dumiretso na po sila sa hukuman. With that said, Attorney, gusto ko lang din basahin sa iyo yung statement nitong San Jose Builders na kung saan muli hindi silang sumasagot dito sa aming mga tawag dito sa programa, pati mga text at tawag. Familiar naman din kayo regarding dun sa mismong usapan of New San Jose Builders na hindi lang first time itong New San Jose Builders kundi maraming beses na kung saan marami-rami mga issue, not just dito sa mga Agents Commission but regarding dun sa mga unfinished projects, hindi mapulido yung pagkagawa. And aside dito sa ating tanggapan, Attorney, may mga nababalitaan din tayo na kung saan narereklamo itong umanay mga condominiums nila for lack of maintenance, for other problems. Maraming problema itong New San Jose Builders. Yan na nga po yung nakakalungkot dyan. At sana nga po, humarap po sila, lalo na po dito sa mga kagaya nitong pambansang sumbungan bitag, Yeah. na pinupuntahan ng mga tao upang ipaabot ang napakasamang kondisyon ng kanilang trato sa kanilang Yeah. mga ginagamit para yumaman. Subukan lang natin iparing itong New San Jose Builders para lang marinig ng mga lahat na nanonood ngayon na ginawa natin ang lahat para ma-reach out sa kanila. Meron na tayong mga text at tawag bago pa umere yung programa. Pati yung mismo ngayon, tatawagan din natin sila, parinig na lang natin sa kanila yung ring. Alright. With that said, ako nagpapasalamat naman sa inyong dalawa. Siguro, if may gusto kayong sabihin dun sa New San Jose Builders, if may mga individual messages kayo, isa muna sa inyo magsalita. Look at the camera and then you can give your message dun sa New San Jose Builders. New San Jose Builders po, sana po mabigay na po dapat yung mga commission sa amin. And pati po yung mga clients po, nagrereklamo rin po sila sa amin kasi monthly po, pabago-bago po yung payment terms nyo kahit hindi naman po yun yung kontratang pinirmahan nila. Monthly nyo pong ina-adjust yung binabayaran nila. So kami po yung nababalikan ng mga kliyente. And sana po kahit papaano may bigay po yung mga komisyon na nararapat para sa amin po. Ako naman po, ang masasabi ko po sa New San Jose Builders na minahal ho namin yung trabaho namin. Talagang tulad ko po, nasa Amerika po yung aking client. Talagang yung gabi dito, araw sa kanila. Yun ho ako nakikipag-usap, puyat ho talaga. Yung isa pa po, pinsan ko, kaya nahihiya rin po ako. Tulad ng sinabi po ni Janjo, pabago-bago po yung yung price ninyo. Hindi po kami nakikipag-away. Ang amin lamang po, ibigay naman po yung komisyon na ipinangako po ninyo sa amin na talagang pinaghirapan naman po namin. Yun lamang po. Okay. Marami na kami nakuha mga reklamo sa inyo. Sa inyong dalawa, ako nagpapasalamat na lumapit kayo dito sa aming tanggapan regarding dito sa inyong reklamo. We'll do our best to assist in whatever way we can para ma-call yung attention nitong New San Jose Builders. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.